ba tinira na namin yung dalaman? Paparito na kami eh. Di tayo sa sulso doon eh. Gamasin lang talaga. Gaman. Parang mansanas oh. Sana all. Ito talaga yung tumutumba. Lag pa. Puro siya oh. Parang apple oh. Malaki. Talaga ng ano. Lalaki oh. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa vlog na ito, ang ating pag-uusapan ay ang kamatis. Mula sa kahalagahan nito, tamang pamamaraan ng pagtatanim, pag-aabono, pag-spray, laban sa peste hanggang sa pag-aani. Sakto ito para sa mga nais magsimula ng kanilang sariling taniman o dagdag kabuhayan. So ano ba ang kamatis? Ang kamatis o Solanum lycopersicum ay isang gulay na karaniwang sangkap sa lutuing Pilipino. Ginagamit sa sausawan, sarsa at salad. Bukod sa lasa, ito ay mayaman sa vitamina A, C at lycopene na tumutulong laban sa sakit sa puso at kanser. Kaya't hindi lang ito pampalasa, kundi pampalusog din. So, dumako tayo sa kahalagahan ng kamatis. Napakahalaga ng kamatis sa tatlong aspeto. Una, nutrisyon, pampalakas ng resistensya at antioxidant. Pangalawa, kabuhayan. Isa sa mga gulay na malaki ang kita lalo na sa off-season. Pangatlo, pagkain. Pangunahing sangkap sa mga lutuing Pilipino, kaya sa bawat ari ng kamatis ay may benepisyo sa kalusugan at sa bulsa. So, paano tayo magtatanim ng kamatis? Sa pagtatanim ng kamatis, mahalaga ang tamang proseso. Paghahanda ng lupa, dapat maluwag at may pataba at may tamang drainage. Pagpili ng binhi, gumamit ng dekalidad na binhi para masiguro ang magandang ani. Ito sa vlog po natin, ang ating ginamit ay ang Garnet F1. So, paano naman tayo mag-aalaga ng punla? So, ililipat natin sa bukid kapag 3 hanggang 4 na linggo na. So, nakita po ninyo sa ating vlog ay tayo ay nagpunla at after po ng 20 days ay itinanim na po natin. So, yung paglagay po ng balag ay napakahalaga rin, no? Kung nakikita ninyo sa mga balag natin, naglagay tayo ng buho tsaka mga lettings na straw. So, magtayo tayo ng suporta para sa mga sanga at bunga. Kailangan po yun para hindi masayad sa lupa yung ating mga kamatis. Kasi kung magkasayad sa lupa, madali siyang makain ng mga daga at ng iba pang mga hayop. Paano naman tayo mag-abula at mag-spray? Para sa masaganang ani, kailangan ang tamang abono. Organikong pataba, yun po yung dapat na recommend natin. Dito sa ating vlog ay gumamit tayo ng abono na complete fertilizer. So sa simula yan ay urea or calcium nitrate, at sa pangalawang buwan o pangatlong linggo ganun ay hahaluan na po natin ng complete. So ang maintenance naman yan ay complete fertilizer hanggang sa matapos. Pwede tayo maglagay ng potassium lalo kapag may mga bunga na yung ating halaman. So sa pag-spray po laban sa peste, gumamit po tayo ng natural na pantaboy gaya ng tanglad at balanoy. Kung malala ang peste, saka tayo gumamit ng insecticide o fungicide. Pero madalas sa ating mga kamatis, tulad din ng ibang mga halaman, lalo kung tag-ulan, dapat laging sagana sa fungicide. Ito ang aking halaman dahil sikap natin maging organic ay medyo napuruhan tayo ng mga insect dahil matindi yung fungus sa lugar namin, no? Iba-iba naman yung lugar, no? Kasi sa kapitbahay namin yung mga peste ay naglipatan na sa amin. So sila also walang peste yung kamatis nila sa amin napunta. Since kami ay bago pa lang po nagtatanim ng kamatis. So ayan, so panatilihin din yung kalinisan ng taniman upang maiwasan ang sakit. So dapat malinis pa yung ating tanim. Sa pag-aani naman po tayo at pag-iimbak. So ang kamatis ay inaani ng 55 hanggang 65 araw mula sa paglipat tanim. May 3 yugto yung
ani, 3 yugto po, no? So una, magulang na berde para sa malayong merkado pag travel natin. Pink breaker naman para sa malapit na pamilihan at hinog na pula para sa agarang konsumo. So sa pag-iimbak, ilagay sa basket o crates na may butas para sa ventilasyon upang hindi madaling masira. So yun po yung mga pag-aalaga natin sa ating kamatis. Ayan, makikita po natin sa area namin dito sa Palawan ay iba ito kumpara sa ibang mga probinsya, no, sapagkat sa amin ay clay loam soil, no. Pero ang kamatis sa aking karanasan ay maganda sa sandy loam. Dito kasi sa amin ang kalaban naman ay sakit, ang daming sakit dito. Pero sa bagay naiiwasan naman ito sa kung talagang tatapangan mo yung timpla tsaka maraming insecticide, na kung saan ang disadvantage naman nun ay kawawa naman yung mga kakain, no. Kaya dito mapansin mo yung aming kamatis ay hindi naman ganun kakinis dahil ang layunin namin ay maiwasan yung labis na paggamit ng insecticide at fungicide na nakakasama naman sa kalusugan ng mga tao. Kaya ito po yung aming ani ay makita niya may mga hindi siya ganun kakinis dahil nga sa pagsisikap namin na sana maging less yung paggamit ng insecticide dahil kami rin yung kakain. So yan po yung ang kabuuan po ng proseso mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani ng kamatis. So isang gulay ito na hindi lang pampalasa kundi pampalusog at pangkabuhayan. So kung nais po ninyo magsimula ng taniman, kamatis ang isa sa pinakamainam na pagpipilian. Parang mansanas, At isa ito sa pinakamahal din o talagang tawag natin ng high value crop ang kamatis. So sa amin napansin malalaki ang aming kamatis. Ito yung garnet. Kaya lang hindi siya mabunga tulad ng diamante at iba pang uri ng hybrid na kamatis. Laya na si... Ayan po. Makikita niyo yung laki ng kamatis. Sentro talaga. Pero hindi siya ganoon kabunga. Pero kasi po ito naman ay natamaan ng virus. So in between ng nakasagsagan ng yung buwan at yung malakas na ulan ay tumama yung virus sa amin. Nagkaroon ng parang mga cutting insect na may mga inikot-ikutan yung may guhit ng ikot ba na parang pinaputol yung halaman. Tapos na wala yung mga bulaklak. Kaya yun ang naging problema ng ating kamatis dito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sandali lang ito. no? Ang cute o kambal. Sandali. Ito, malaki parang. Parang 30 kilos to. Parang mansanas bigat. Nag-harvest ng kamatis, 3 tonelada.